Ayan, tumatao na. Tumatraffic na rin. 7 o'clock. Makapagkape muna. Bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento. Mula sa tuktok ng bundok, sa malalayang pulo, hanggang sa makulay na kalsada ng mga lungsod. Merong isang hindi natatapos na paglalakbay. Dahil sa bawat hakbang, sa bawat destinasyon, may isang bagong kwento na naghihintay. Ang bawat tagpo ay nagpapaalala ng kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa sariling bayan. Ang pangarap natin, hindi lang makita ang lahat ng ito, kundi ma-experience ang lahat ng adventures, hamon, at higit sa lahat, pagmamahal sa Pilipinas. Tara, libutin ang sariling atin. Hello again mga pards, welcome back again sa ating channel. Kakatapos nga lang natin ng episode ng Caloocan at we are on our way to is itong mga structure ng Skyway. This is the Skyway North Link na nagko-connect from LX papuntang port area ng Manila. So nakadaan na rin tayo dyan ng ilang beses. Pero ngayon ko lang to nakita from ilalim. Actually, I've always wonder sa pagdaan-daan ko dyan, sa taas na yan, ano kay itsura dito sa ilalim. So ito nga, nasagot na. Traffic. Well, hindi naman gano'n ka-traffic. Siguro dahil maaga pa. Tunog ng tunog yung ating sasakyan. So meron tong feature na 360 ek na kung saan masasense niya yung mga sasakyan na nasa paligid. So ibig sabihin may kotse dyan sa harap at walang kotse sa likod. Wala ba? Meron. Ayun. 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 So sa Malabon, meron dito tinatawag na dagat-dagatan. Familiar sa akin yon sa isang teleserye or comedy sitcom. Dagat-dagatan. Malapit lang, 30 minutes lang. So maybe it's because one, hindi pa ganun ka-traffic dahil maaga pa, kaya madali tayo makapunta from municipality or city hall to city hall. At the same time, maaga pa nga. So 7 AM pa lang. So target natin ngayong araw, just to share with you mga parts, ang target natin para sa araw na to, na pag-shoot ng video para sa libutin ng sariling atin, is matapos natin ang Manila at Kamanave area. Nasa Malabon na tayo. After dito, dalawa pa. So share ko lang. Ang target natin makabalik around 9. So maganda pala pag madaling araw, at least productive. At bago tayo makarating ng Malabon City Hall, ano bang unang pumapasok sa isip nyo pag naririnig nyo ang Malabon? Syempre, pansit. Pansit Malabon. So bago tayo makarating sa destination natin, ito muna ang quick history ng Malabon. Malabon City is located in the northern part of Metro Manila. It's just 10 kilometers away from Kilometer Zero or Luneta Park, which is roughly 30 to 45 minutes drive, depende sa traffic. It's bordered by Navotas, Valenzuela, and Caloocan. Being so close to Manila, it's a perfect day trip destination. Malabon was established as a visita or a small community chapel in 1599 under the administration of Tondo. Later, it was officially founded as a municipality in 1859. Throughout history, Malabon has been known for its fishery industry and vibrant cultural heritage. Bakit nga ba ito tinawag na Malabon? May dalawang posibleng sagot dyan. First, some say it comes from the Tagalog words Malabon, which means rich in leaves because of the abundant vegetation in the area. And the name Malabon is believed to have come from the phrase maraming labong, meaning abundant in bamboo shoots. Bamboo groves once thrived along its rivers, which were vital for trade and transportation. No matter the origin, Malabon has always been closely tied to water, fishing, and trade.
Malabon covers an area about 16 square kilometers and has a population approximately 380,000 residents, which is one of the smallest cities in Metro Manila. It's densely populated and filled with vibrant communities. Malabon has 28 barangays. Each barangay is closely knit community and many residents in their local festivals and tradition. If you want to experience authentic Malabon culture, visiting one of its barangay is a great idea. Here are some of the must-visit places. San Bartolome Church, a beautiful Spanish-era church built in 1614, showcasing colonial architecture. The Malabon Tricycle Tour, hop on a tricycle for a fun city tour and highlight Malabon's heritage houses and food spots. Syempre, hindi makukumpleto pag-ikot sa Malabon kung hindi mo susubukan ang Pansit Malabon. This iconic noodle dish is a must-try, topped with seafood and eggs. Visit local eateries like Nanay's Pansit Malabon for the best experience. Also, meron din ditong zoo. The Malabon Zoo is a family-friendly attraction with various animals and exhibits. And lastly, navigate the Malabon Navotas River. Experience the city's aquatic culture through a boat ride. Here are some fun facts about Malabon City. Malabon is known as the home of Pansit Malabon, a delicious noodle dish rich with seafood flavors. It's also famous for ancestral houses that dates back to the Spanish era, adding to its historical charm. Malabon rivers and estuaries play a major role in the city's fishing industry, making it a seafood lover's paradise. The city celebrates its founding anniversary every May 21st with colorful events and parades. Malabon's baklad fishing method is an innovative, traditional way of catching fish using bamboo fish pens. Kasalukuyan na may light traffic pero it's manageable. Salita ako ng salita ng manageable na traffic. Mamaya na naman. Pag na-traffic tayo, reklamo na naman. Init na naman ang ulo. Wag naman. Ayan na siya. Anong ayan na siya? Yung Fisher Mall na yan, nakikita ko yan dun sa... Okay. Saya. Okay, nakikita ko yan Fisher Mall na yan doon sa expressway sa taas. So sabi ko, saan kaya tong lugar na to na may Fisher Mall? Kasi ang alam kong Fisher Mall is yung nasa may Quezon Ave lang. May Fisher Mall din dito. Ayan. So kita yan from the expressway. I'm always curious kung anong community ang nasa baba niya. Curious lang. Kakaibang trip. I'll be turning left. Oh, yeah, so Malabon City Square, Malabon traffic. That's Malabon traffic. Okay, okay. So hindi lang Malabon or hindi lang pansit ang may offer ng Malabon. I think this is also a productive or economically healthy na lugar. Cross tayo sa... Sino tong... Oh my God! Tatakbo ka. Anyway, this is one of the major rivers ng Malabon. Ayan. Woo! Diba ang galing? Genius. Nilagyan ng harang para hindi makita yung mga bahay sa likod. Ano bang purpose niyan? Explain mo nga. Okay. So, ayan. Manila, Tondo, Navotas. Where the fuck am I? Akala ko papunta na to ng norte. Puntang Manila yun? Ah, paikot. Okay, yung kanina was paikot pabalik ng Manila. Okay. Gets. Kaya padiretso yun dahil may daan doon papuntang Tondo. Hindi siya literal na nasa norte. Tama yan, no? Dagat na yan, no?
sa dagat. Malabon City Hall. Saan ka pupunta, sir? Huwag mo sabihin itong isla na to Navotas. Umikot tayo ng konti, pero this is Navotas. Pag tumawid ka na ng tulay, malabo na. Nakalampas lang tayo kanina ng Bahagya, pero konti lang naman. Ano ba itong mga to? Talagang dyan pa ano meron? O palengke nga. Sige, traffic ng konti. Ayan na sila. Buhay na yung ano, mamimili. Oh my God. So since malapit nga ang Malabon sa dagat, obviously marami na rin ditong mga sea creatures. Ayan, daming isda oh. May paninda. Ayan, go daw, go. Saan ka na? Ayan na siguro ang City Hall nila. That one. I think ito na nga ang kanilang City Hall. Makahanap nga ng lugar para makagawa tayo ng thumbnail. Ayan, Malabon City Hall. Sige. Okay. It's sa City Hall ng Malabon, Ahon. Alright, that's Malabon. Well, naalala ko lang ngayon. Isa nga itong Malabon sa lagi kong naririnig sa pelikulang General Luna. So, malaki ang contribution ng Malabon sa gera during Filipino-American War. At isa to sa lugar na kung saan dinaos ang ilang gera. Yan, hindi rin mawawala ng mga historical sites. Teka, tabi muna tayo para maano natin yung next step natin. So nandito tayo ngayon sa Malabon City Hall at pupunta naman tayo ng Navotas City Hall. Ang lapit! Tawid east na lang. Wow. Okay, let's go. Itong Malabon nga is rich din sa history. So they have a good church here. Ayan, ganda na simbahan, no? San Bartolome. Alright. Currently mga pards, wala na yung stress. Nag-enjoy na lang tayo. Kanina medyo stress tayo sa pag-cover natin ng Manila, pero ngayon medyo chill na ng konti. And chill dahil 8 minutes lang patawid ng Navotas, papuntang City Hall ng Navotas. 6 minutes nandun na tayo. Literally, ayan ang City Hall ng Malabon. Ayan. Ayan. At sa kabilang ilog, nandun ang City Hall ng Navotas. Di ba ang galing? Oh my God. Dadaan ulit tayo dun sa palengke. Ay! Wala na masyadong pako-cover for now. Hindi rin tayo makakain dahil naka-fasting tayo. But I hope you like this video covering Malabon or discussing about Malabon. If you like this video, please give it a thumbs up. And please do not forget to subscribe to this channel para updated kayo sa mga adventures natin.
Nakakatuwa dahil may mga nakikita tayong bagong lugar, pero malapit na tayo sa City Hall. 7 minutes na lang. So I have to close this. That's it for today mga pards and mga Mars. Sana nagustuhan nyo ang video natin today. At lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa adventure, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede both.